it, friends. So, ito yung aking pagkain ngayon. Ayan. And you will see me. Oh, Murphy. Inaayos ko yung video. Present sila teacher sa PBO. My name is Roberto Ong. Ito ako. Halos kumikita lang ng minimum wage sa pagtuturo. May tuturo sa'yo. So, ayan yung TV. And, kumahain ako ngayon. Wala akong pa-live kasi hindi ako maka-live talaga. Tapos, nawala yung signal ng itong cellphone ko at saka hindi ako makakonect sa wifi. And then, pumunta dito yung mga personnel para yung nag-maintain dito para i-connect ako sa wifi sa laptop. Hindi talaga makakonect yung laptop ko. So ngayon we will see what happen next. And I don't want to go back to other country. Sorry, ayoko nang bumalik talaga sa ibang bansa. And let's eat noodles. Ayoko nang bumalik. Gusto ko hanapin sarili ko. And marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. At babalik pa rin akong probinsya para itanong yung kung kailan yung second semester, ganyan-ganyan. Alam nyo, anong dahilan bakit ako pumunta ng ibang bansa? Bakit ako nag-abroad? Bakit ko pinilit na mag-abroad? Kahit na prosty yung trabaho, dahil gusto ko makatapos mag-aral. And I find out that my family have a name in Cotabato City, Mindanao, but the problem is they are already massacred, they already died, and those kids that survive is me. And na black belter yung aking twin brother. Kinarati nila yung pumasok sa bahay at napag-alaman nila sila pala ay mockingbird. So ang ginawa nila, ini-screw drive nila yung tagiriran ng dalawang kapatid ko na twin brother ko na Chinese. And also yung kwentong yon ay naikwento na rin sa ilog dito nila sa tagiliran talaga. And dahil meron na pagkain dito based doon sa picture, dahil maputi ako. Ang ginawa nila, sabi nila, padamihin kaya itong batang babae, ganyan-ganyan, kasi wala na siya mga magulang, namatay na ganyan. So, dinala nila ako sa hospital to get lots of egg cell talaga. And nakabuka lang ako doon the whole years and years and years hanggang nagkaroon na ng second martial law. So, nangyari yun no first martial law. Tapos, may second martial law pa ako na rescue. And nung na-rescue naman ako ng diplomat and dinala ako ng US, sinundan din nila ako sa US, yung taga Cotabato City, Mindanao. And I said, they are already homeless in the river, in the ilog, but how they afford the money to pay for their go to other places to paycheck or travel, like instant travel. And then they find out that they have a C-130 and also Jet Delta also in the airport. So ayun, yun yung na-find out. So my parents in US already massacre the diplomat US Navy SEAL. He's the couples already die since second martial law, and also all of their families already die, and they also are Chinese. So ayun,
Magmula nun, I go to another place, and I'm so happy right now because no one around me. I'm alone right now, and the citizen of Philippines accept me for who I am, and also to expose these people who do a kidnapping to all kids around the world from Luzon, Visayas, Mindanao, and international. So I go to Davao Airport, and I saw some kids like they're pantsing their mommy and shouting like, "Get out of me!" And these kids talk English, and they said, "Get out of me! You are not my mom. Please bring back to my mom," like that. And this lady said, "No, your mom is already died because there's a war in the Mindanao." And then this concerned citizen want to civilize these kids, but they cannot civilize it because they already brainwashed by the situation in Mindanao, Philippines. So that's the problem now. So I saw these kids, I asked the kids, I said, "Hi, hello, did you understand English?" And then this kid said, "We already adopted in US." That's the kid said. So, and I said, "Oh my God, it's the same what I'm going through." So that's what the problem, because my US parents who adopt me had the fingerprint already in Luzon, Visayas, Mindanao, and international. Kasi hindi nila kami tinatravel through tinatravel nila kami through economy, and then napipinger yung mga kamay namin. So nakikita yung kung sino talaga yung adopted na parents. So yun yung kung wherever my guardian parents right now, if you are a US citizen, I'm so thankful that you saved my life. I'm so thankful because I have NBI, local and international. So those people, those police want to attack me when they do the fingerprint into my hands or wherever in my eyes, or do the medical. My parents in US already in the record. So hindi ako pwedeng i-attack, hindi ako pwedeng huliin. Malaya akong nakakalabas, and the message of my kumbaga naging parents ko doon, na hindi ako pwedeng harangan ng Luzon, Visayas, Mindanao, and international. So nagkaroon pala ako ng kasi meron akong nakaaway nung sa San Juan, nakatulong kasi yung diplomat na yon na naging parents, naging guardian ko, lagi siyang umaalis, and iniinis ako nitong babaeng to. Kinukuha ang damit ko, kinukuha lahat ng gamit ko, and then kinumpran ko lang siya ng isang beses. Sabi ko, "Asan mga gamit ko?" And then sabi niya, "Ma'am, binigay ko po sa mga anak ko po sa payatas, ganyan-ganyan." So sabi ko sa kanya, "Ibalik mo yun kasi mahal yung bili nun, hindi hindi yun murang gamit," ganyan. So sabi niya, "Hindi ko po kasi alam ang mga presyo, mga ganyan." Sabi ko, "Ibalik mo," ganyan-ganyan. So one time, baka si ate girl, meron ako nakasama sa bahay, baka he's the one who hurt the katulong or the housemaid those time. And then ang nangyari, inaawat ko kasi parang gusto niyang gawa ng masama, ganyan. Inawat ko kasi ang pagkaalam ko, meron siyang sinuot na damit and pinapahubad ng taong yun. Hindi ko siya maalala. And then we live together, pero we are not husband and wife. We are not officially couple. Para mga teenager together in one place. Tapos just hang out with friends. Tapos ayun, parang naitulak nila ako sa hagdan, and nagkaroon ako ng marka dito sa ulo na sobrang laki talaga, na parang nahiwa dito. And my lolas know it in Cotabato City, Mindanao, when it's hurt or pag umuulan, ganyan-ganyan, binibigyan niya ako ng painkiller. Sabi niya, "Matulog ka muna." Sabi ko, sobrang sakit talaga, sobrang sakit, ganyan-ganyan. So ayun, sobrang sakit ng ulo ko, and then hindi nila ako binesball shit
or sa ulo. Ang pagkaalam ko na bagok ako sa hagdan kasi laging naglalapaso si ate, ganyan-ganyan. And nadulas ako doon sa hagdan na yon, and hindi niya ako mapagising, and si ate siguro ay na-guilty kaya niya ako ginagangstok, and siya po ay taga-antipolo, ganyan-ganyan. And kahit sa international, parang ginagangstok niya ako na pinupuntahan kung kumusta na ako, or meron pa ako nakikilala about sa nangyari, and nakikilala ko siya pero ayoko siyang kausapin. So yun yung nangyari. And also sinabi ng lola ko na about sa adoption o ba sa US or mga nangyari, kalimutan na lahat. So kinalimutan ko yung kasama ng pera sa bangko, kasama ng mga taong nakilala ko, and lumayo na kami hanggang naging mahirap na kami. And masaya ako being mahirap talaga. It's okay to be homeless. Who cares about it? So ayun, kasi dati ultimo yung mga damit ko pinapakialaman, anong isusot ko. At least ngayon hindi na ako mapakialaman. And sobrang thankful ako na nakalayas ako sa poder ng asawa ko, kasi ultimo damit ko, sapatos ko, buhok ko, kuko ko, kilay ko, lahat tinitingnan. Lahat tinitingnan niya, ang tenga ko, yung mga ilong ko, yung ngipin ko, yung bibig ko, yung harap ko, lahat yan dinadala sa hospital para tingnan kung anong amoy ng harap ko, ganyan-ganyan, kung bumaho, kung bad breath ba ako. Pero hindi ako bad breath. Lahat kami, si Hero, si Gabi, ako, pinapatingnan ng tenga, pinapatingnan ng ngipin, ipapaayos ang ngipin. Lahat ayaw niya na maitim na kilikili. Siya talagang sa patingin ng kilikili, mga ganon. Tapos yung mga hita, mga ganon, yung mga hita, yung mga sabi niya ang itim ng ano mo. Tapos ang gagawin niya, titingnan niya. Wala, lahat talaga para siyang nagme-medical, lahat tinitingnan. So pag nangitim lang mga dito, bibat nangitim niyan. So yun ang problema ngayon, kasi inalagaan si ate girl nung asawa niya. Ang problema ngayon, sinabi niya nagkaroon siya ng kabit ngayon, matigas ang ulo at hindi naliligo at gustong mabaho raw. Sabi ko baka balbal na si ate girl, ibalik na sa magulang kasi fresh from the farm pa ang aking puki. Wag ako So ayun, lahat yan binabating na yabi. Kaya yung pumunta kami sa isang venue ng party, yung mga kasama niya tinitingnan ng mga liig ko kung nangitim ba. Hindi mangingitim yan kasi pagdating sa bahay yan, sinisensor ni Mister lahat yan. B, ayoko na maitim kilikili. B, yung batok ni Gabi ayoko maitim yan. B, yung singit yung singit ayoko na na ganyan na ano. And then sabi ko paputiin ko mga singit ko ganyan. And then sabi niya gamitan mo kaya ng whitening yung singit. And then sabi ko, B, pumuputi nga yung singit. So, fake pala yung itim ng singit ko, ganyan. Sa ito ko doon muna lagyan ng whitening talaga. Wala talaga. Wala akong rashes sa para siya nagme-medical, diba? Ganon ang asawa ko, lahat yan. B, yung ngipin gusto ko, gagayan niya. Sabi ko, wala nga. Yan. Wala talaga. Alam mo, ginawa ng asawa ko, pinapastahan niya yan ng walang yung ini-inject nga. Sabi niya kaya mo yan, walang painkiller kasi ma-amnesia siya. Amnesia girl na nga, amnesia pa. Sabi ko, anong problema? So lahat kami, si Hero, si Gabi, asawa ko, ako, malinis talaga ang asawa ko. Walang sa kanya, kaya siguro pinagdiskitahan siya. So yung kilikili niyang ganyan, pinabelo na niya yon. So meron silang pinuntahan kasi nga merong trabahong asawa ko na out of the office, na tortured siya and itinali siya. So kaya nagkaroon siya ng bakas dito, and then lagi kong parang hiniwa-hiwa nung mga taong yon nung time na yon. And also yung legs niya, hiniwa raw yun ng matalas
na bagay. And habang hinihiwa raw yun ng matalas na bagay, sumisigaw raw siya. So kasi nga, wag nyo kaming tanungin lahat sa mga ano. So ayun, pag ganyan, pag nangitim yan, sabi niya, B, naninilaw na yung ngipin mo. So, ayun, nung nasa party kami, nakatingin lahat sila. And sabi niya, ayoko, i-post pa ko lahat ng paa nyo ni Hero, ni Gabi, ikaw. Very perfectionist siya. Para kaming ginagawang model talaga. So, nung nasa party kami, sabi nila, Ma'am, sir, harap po kayo dito. And then, yung mga big news na mga news talaga ang nagsasabing sila ang perfect couple. And then sabi ko sa asawa ko, nahihiya ako, sabi niya mag-smile tayo and patingin at tingnan natin yung ngipin. So very ano siya, kasi sabi niya yung nag-tortured sa kanya raw ay nakapustiso raw, and yun ang lagi niyang inaano, patingin ang ngipin mo kasi pag hindi maputi ang ngipin mo, huwag ka makipag lips to lips talaga sa akin. So ayun, para nakita nila, Jasmine, bakit finest ang skin mo? Pinaano niya to, pina-facial niya to, parang hindi ko na alam ang gagawin ko. So sabi ko, B, ayoko ng facial. Sabi niya, magpa-facial tayong dalawa. And then yung isang tiris pa lang ng ganyan ng ilong ko, sabi ko, aray, ang sakit talaga. And then sabi niya, pagkatapos ng facial na yan, yung kilay naman ang ipaayos. Sabi ko, aray, wag niyong pakialaman. Wag niyo akong pakialaman. Sabi niya, i-put spa niyo pa. Sabi ko, wag yung pa ako. Wag ako pakialaman. Sabi niya, ipalinis yung tenga. Sabi ko, ano ba? Ganyan. And then nung naayos na, sabi niya, maganda pala si ma'am, sir. At sinabi ng asawa ko, hindi ako mag-aasawa ng hindi maganda. Fake ang kanyang ilong. Hindi totoo yung ilong. So kung saan man ang asawa ko, siguro kung nilagay yun sa storage yun, kasama ng mga daga, oh my God, mahiya kayo sa kanya kasi may posisyon po yan. Pag nahuli kayo ng asawa ko talaga, sinasabi ko sa inyo, mapapahiya kayo sa social media. Ayoko na magsalita. Dahil ganun sila sa bahay, kahit sa Caloocan, kahit si mama, ganyan yan. Jasmine, maligo ka na. Sabi ko, ayoko maligo. Sabi, maligo na, ganyan. So, lahat tinitingnan nila. Kaya kung na-tortured ang asawa ko, alam ko na talagang gagawa nila yun ng maraming babies yun. Kasi nung huli na nakita ko siya, ang dami pang sperm noon. I'm not lying. Chine-check talaga namin lahat ng Excel, ng sperm, nagpapa-medical, talaga kami sa medical, and pinabikangkang niya talaga ako sa fertility, talaga na mahal talaga na doctor, specialist fertility, para tingnan yung harap ko. So alam niya lahat about sa akin. Sabi niya, hindi ka makapagsinungaling talaga sa akin. So ayun, di ba, concern ako sa tao kasi hindi niya kaya. Alam mo yung asawa ko ngayon sa bahay, ibang-iba na sa dating asawa ko noon. Ayaw ng asawa ko na tumataba ako. As in, sasabihin niya, awat tabi, every weekend kakain tayo ng pasta, pero hindi pwede sa normal days. And then nakita ako ng mga kasama niya, sabi niya, very perfect body si Mrs. talaga. And parang naano yung mga kumari, kumpadre, ganyan na, oh my God, paano na lang kami babalik sa Alindog program, ganyan. And then ayaw niya talaga na siya yung bumili sa akin ng makeup. Sabi ko, wag mong pakialaman, ayoko mag-makeup. Sabi niya, try mo kaya ang eyeliner at nung mascara. And then nung time na yun, sabi niya, bagay pala sa'yo, hindi ko alam
alam kung anong ginagawa ng asawa ko, pero ganun siya, yun ang role model niya sa amin, lahat pinapakialaman, kaya yung mga liig ko, ganyan-ganyan, so pumunta ako Mindanao, parang nakatingin sila sa mga liig, mga tenga, ganyan, wag nyo nang tingnan, lahat na yan, sinensor na ni Mr. yan, and nakita niya na mayroong ngang nakuwang Excel sa akin, nakita nung fertility specialist, kasi sinabi ng asawa ko na magpahinga muna tayo, mga 1 year hindi tayo magtabi, and tingnan natin kung ilang amount ng egg cell at sperm yung maipon, and then saka natin gawa na naman ng ganyan. And lahat, meron kaming details ng kung kailan magbuntis, ganyan-ganyan, lahat yon. Pero nakukunan kami, and nakukunan ako, hindi kami wala akong pakay sa inyo na mga kabit. Nakukunan ako, dahil may pa-laser gun pala na issue. So, yun yung nakakita ko sa mga targeted individual. So, kung saan man ang asawa ko ngayon, please, ayusin nyo kasi nakakahiya talaga. Hindi siya masamang tao, and hindi yan nagsasalita yan, pero babawi yan, and ayokong makipag-prank challenge or i-dare challenge ang asawa ko, kasi brutally honest talaga siya, and sinabihan na nila akong lagi akong sumusunod sa asawa ko, na hindi nila alam kung saan pumupunta. So, ewan ko saan siya pumupunta, trabaho niya yung malay ko. Pag sinabi naman niya sa akin na, behave kayo mga bata, matagal lang pupuntahan ko, ganyan-ganyan. So, mawawala ako ng hanggang madaling araw. Hinahanap ko ba siya? Hindi ko hinahanap ang asawa ko. Hindi ko siya hinahanap, kasi alam ko walang pang forever walang pang forever. Pero nung sinabi na ng biyanan ko na sinabi niya, Jasmine, wala ka bang balak na itulak ang sarili mo palabas ng bahay? Baka nagulpi na naman si James sa labas nang hindi mo alam. So, ayun, hindi na ako nagsalita nun sa bahay, and nag-iisip ako, sabi ko, mukhang nagulpi nga asawa ko, and maarte talagang asawa ko. Ultimo yung damit yan, amuyin niya yan, gaganon. Amuyin mo, anong laba ang ginawa mo dito? And then sabi ko, nagmamadali kasi ako. Sabi niya, ulitin mo kasi mabaho yung damit, tapos gaganunin niya. And then sabi niya, pag uwi ko dapat kayo na mga bata mabango, hindi yung madumi ang suot. So nung time na yun, nasa Tandang Sora ako nung 2012, nanghiram ako doon sa anak na ng kapatid ko na Marines din. Marines siya na US Navy SEAL, and hindi niya sabihin kung anong name niya. Sabi ko, nanghiram ako ng damit sa kanya, and then nanghiram din ako ng damit para kay Hero, ganyan. Nagalit ang asawa ko, sabi niya, palitan yung damit kasi hindi bagay kay Hero yung damit. Yun ang sinabi ng asawa ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ang dumi nung damit. Labahan mo muna bago mo ipasuot sa bata. And magpalit ka ng damit. Ayoko ng damit mo, ganyan-ganyan. So, ayun, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya sa panahon ngayon. Kaya sabi ko, ang dugyot talaga ng twins ng asawa ko sa bahay. Pagtapos niya kumain, na nakatingin kami nila Hero, nila Gabi, hindi ako nanlalait talaga, kasi gaganunin niya yan yung ang gagawin niya, sana madinig nyo ang gagawin niya, yung mga ngipin niya, tinututpikan niya ganyan sa harap ng table. And sabi ko, minsan doon pa siya nangungulangot talaga sa table. And sabi ko, kailan ka kailan yan? Kailan ka nangulangot ng ganyan? And then sabi ko, ano ba yan? Nasa pagkain na yung mga dumi. And then nagtututpick siya ganyan. Sabi ko, lumayas ka, doon ka sa CR mag-toothpick. And then ngayon, ayaw niya suotin ng brief ng asawa ko. Sinusuot niya brief ni Hero. Sabi ko, balik mo yung brief ni Hero. Sabi ko, balik mo yung brief ni Hero. And then sabi ko, ewan ko, bastard, get out of our way. I don't come back. Hindi ako babalik ng ibang bansa. Pag nalaman ko kasi
ang dugyot ng sakyan ng asawa ko. Pagdating na umaga yan, nililinis yung sakyan. Siya ang naglilinis, hindi niya pinapalinis sa ibang tao. Ito ang dumi talaga nitong taong to. Pagka-bastard mo talaga, pag nahuli ka namin ng asawa ko, nagsinungaling ka sa amin. Kasi nga ang asawa ko yan, pag kumain yan, hindi nagkakamay. Ito naman, itong asawa ngayon, kambal niya to eh. Saan mo nilagay ang asawa ko? Hindi ito asawa ko talaga. So ang ginagawa niya, kinakamay niya ng ganyan. Ang asawa ko hindi nagkakamay talaga. Kaya pag sinabi nung mga kasama niya na sir, magkakamay kami, ganyan. And sabi niya, ito, bili kayong pagkain, uwi na ako, bye. So ganon siya. And then, wag mo gayahin ng Sensodyne ng asawa ko. Mag-close up ka, mag-Colgate ka, wala kang katabi, lumayas ka, sa sahig ka matulog, wag ka sa bed matulog. Grabe, hindi mo talaga siya kaya. Kasi ang asawa ko, malinis na mga gamit. Aamuyin pa yan ng mga plato yan na naamoy ang baho. Sabi ko, hindi sinabon ng katulong. Hindi niya sinabon. And then, sinasabi ng katulong naman sa Caloocan. Sabi niya, ma'am, sir, akin na po yung baso at hugasan ko at lalagyan ko ng chlorine, ng Clorox. Kaya sabi niya, Bi, patingin nga ng kamay mo kasi alam niya hindi talaga. Sabi nga, mag-gloves ka, Bi. Ayoko magkumulubot ang mga kamay mo. Sabi niya, mag-gloves ka, ganyan. So, parang naiinis sila na sino tong pangong to na laging nag-uutos. So, yon, pag nandun siya, maglampaso kayo. So ayun, yung sapatos ng asawa ko, ayaw niyang suotin. Sabi ko, suotin mo kung ikaw ang asawa ko, suotin mo. Sabi niya, meron siyang parang nagbubulong-bulong siya na hindi ko na kaya magpanggap. Sabihin mo kung saan napunta ang asawa ko, hindi ako uuwi. Sinasabi ko sa inyo, mag-aaway tayong lahat, walang uwian to. Bye! Bye! Hanapin ko siya. Saan yung nilagay? Pakiusap naman. Kasi nga, nire-respeto siya ng mga katrabaho niya. Siguro merong nagipit siguro. Baka nag-suicidal mission. Pati si Hero, si Gabi, nasasama na rin sa mission na not impossible. Hindi James Bond ang aking asawa. Wag nyo yung ganunin ang asawa ko. Lagot kayo talaga. So yun, kakain mo na ako. There's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone. Kasi pareho kami ng asawa ko na pagdating sa linis ng katulong, pag hindi niya nililinis sa maayos, inisprayan ko ng alcohol na yung alcohol. Sabi niya, Bi, bakit? Sabi ko, anuhan ko rin ng Clorox. Sabi ko, Bi, malansa yung sahig. Sabi niya, tumatawa siya. Sabi niya, ano yan, alcohol natin yan. Sabi ko, ubusin sa sahig kasi nga madumi yung linis katulong. Sabi ko, linisan ko na lang ulit. Ayaw ng asawa ko ipalaba sa katulong ang brief niya. And one time, pinalaba ko, nagalit siya. Sabi niya, Bi, ayoko pinapalaba ang damit ko talaga. And he always smell me. Lagi niya akong inaamoy. Sabi niya, Bi, pag ibang alam niya ang amoy ko, yun ang problema. And alam kong amoy niya, kaya inaamoy ko talaga. Inaamoy ko talaga yung mga damit niya and hindi kami naglalagay ng conditioner or comfort sa aming mga damit. Hindi kami nagpapabango ng sobrang pabango talaga and naamoy niya talaga kung sino ako. Alam niya yung pala'y mag-asawa, lalo na kung more than 20 years. Alam niya kung anong amoy ng asawa niya and kung saan man ngayon ang asawa ko. Oh my God.
ko na naman gagawin ko. So, ayun. Yun lang yun. There's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone.